Ang alamat ng butiki. Nagdadalang tao si Marina nang mamatay ang asawa. Ilang buwan makaraan ay nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Tatawagin kitang Iking, tulad ng tawag ko sa iyong ama. Pinalaki ni Marina ang anak na busog sa pagmamahal. Ibinibigay niya rito ang lahat ng maibigan. Pinagsilbihan rin niya ito ng labis. Ang sobrang pagpapalayaw ay hindi nagdulot ng maganda. Si Iking ay lumaking masama ang ugali. Bigla na lang hong sinuntok ang anak ko. Sumbong ng isang nanay. Binata na si Iking ay lagi pa ring nakikipag-away. Anak, magbago ka na. Ang pakiusap ni Marina. Malakas ang loob ni Iking. Alam kasing kahit ano ang gawin ay tatanggapin pa rin ng ina. Nakadama ng takot si Iking nang minsang magkasakit si Marina. Paano na ako kung wala si ina? Naisip niya. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagbago ang binata. Natuwa si Marina. Pero wala pang isang buwan ay nagbalik sa dating ugali si Iking. Nakikipagbarkada at nakikipag-away. Aalis nang walang paalam at linggo na ang nakaraan ay hindi pa umuuwi. Minsan ay may pasayaw sa plaza. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Iking nang masilayan ang isang dalaga. Ibang-iba ang ganda nito sa karamihan. Umibig agad siya sa babae. Hindi siya makapapayag na maunahan ng iba. Tinakot niya ang mga lalaking gustong makipagsayaw sa dalaga, kaya siya nakalapit dito. Ako si Iking. Pagpapakilala niya. Maaari ba kitang isayaw? Hindi maitago ni Iking ang paghanga sa dalaga na nagpakilalang si Mika. Pwede ko bang malaman kung saan kayo nakatira? Usisa ni Iking. Sa barangay ng Bunsuran, 3 barangay mula sa hangganan ng Santol. Ani ni Mika. Matapang si Iking, pero sa harap ni Mika ay naging maamong tupa siya. Sabihin mo kung anong gusto mo. Ibibigay ko kahit ano. Ibigin mo lang ako. Ang wika ni Iking. May nakakilala kay Iking. Ikinawento nito sa mga magulang ni Mika ang pagkatao ng binata. Ipinagtapat ng dalaga sa ama't ina na wala itong pagtingin sa binata, kaya walang dapat ipag-alala. Naging matapat kay Iking ang dalaga. Sinabi niya kay Iking na humanap na lang ng ibang maliligawan. Ikaw ang gusto ko. Anang binata. Gagawin ko ang lahat para magustuhan mo. Naging malungkutin si Iking. Napansin ni Marina ang ikinikilos ng anak. Nag-alala ito. Ayoko na. Ani Iking at binitawan ang kutsara at tinidor. Pakaunti pa lang ang nakain mo. Kumain ka pa. Pilit ni Marina. Sabihin mo kung anong problema mo. Baka makatulong ako. Ani ni Marina. Wala kayong magagawa. Sambit ni Iking. Nagtanong-tanong si Marina. Natuklasan niya ang tungkol kay Mika. Umiibig na ang anak ko, sabi niya. Pinuntahan ni Marina si Mika. Mahal ka ng aking anak. Sabihin mo sa akin kung paano mo siya matututuhang mahalin. Paumanhin po, pero may mahal na ako. Wika ng dalaga. Umuwing malungkot si Marina. Wala siyang nagawang solusyon sa problema ni Iking. Naawa siya sa anak. Malungkot na naman siya. Bulong ng babae.
Hindi masabi ni Marina kay Iking na tigilan na ang panunuyo kay Mika. Hindi niya masabing wala itong aasahan. Iking! Tawag ni Marina sa paalis na anak. Mag-iingat ka! Umisip ng paraan si Mika upang tigilan na ni Iking ang panliligaw. Naisip niyang hingan ito ng isang bagay na imposible nitong maibigay. Kung maibibigay mo sa akin ang hihilingin ko, pakakasal ako sa'yo. Mayabang na mayabang ang pakiramdam ni Iking. Sigurado siyang makakaya ang pagsubok ni Mika. Bigay mo sa akin ang puso ng iyong ina. Seryosong sabi ng dalaga. Baliw sa pag-ibig si Iking. Noon din ay umuwi siya. Dumiretso siya sa kusina. Naghanap siya ng matalas na kutsilyo. Hindi niya bibiguin si Mika, kapalit man ay buhay ng ina. Sa pagmamadali ay natapilok si Iking. Anak, nasaktan ka ba? Waring narinig niya ang nag-aalalang tinig ng ina. Kinilabutan ang lalaki. Inay! Hagulgol niya. Patawad! Inay! Sumama ang panahon. Matapos iyon ay hindi na nakita si Iking. Isang maliit na hayop na humahalik sa lupa ang nakita sa kinadapaan niya. Pinaniniwalaang siya ang maliit na hayop na nang lumaon ay tinawag na butiki. Thank you for watching. Please subscribe.